Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. 6 na tauhan ng sumukong Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. patay sa operasyon ng PNP sa Leyte. Kakulangan ng mga magbabantay sa kumpanya. Malaking hamon sa pagpapatupad ng no contractualization policy. Oras ng trabaho ng mga kongresista, posibleng pahabain oras na masimula na ang panukalang charter change. Mga contractor na may hindi magandang record, hindi papayagang makibahagi sa bidding ng mga government projects. Mga pamamaraan upang baguhin ang saligang batas, ipinaliwanag ni retired Chief Justice Reynato Puno. Paglalagay ng hotline para sa mga reklamo at sumbong ng mga overseas Filipino worker, pinag-aaralan na ng Department of Labor and Employment. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikatlong araw sa buwan ng Agosto taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng 6 na napatay sa nangyaring engkwentro sa bahay ni Mayor Ronaldo Espinosa sa Albuera, Leyte kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Jeneline Gakit. 6 na mga hinihinalang tauhan ni Mayor Rolando Espinosa Sr. ang nasawi sa mismong bahay nito nang magkaroon ng engkwentro kaninang alas 5 ng umaga sa Sitio Tinago, Binulho, Albuera, Leyte. Ayon kay PNP, Leyte Police Senior Inspector Jennison Inciso, nagpapatrolya ang kanilang mga tauhan sa paligid ng bahay ng mga Espinosa nang bigla na lamang silang pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang mga lalaki. While troops were approaching near the area, they were fired upon. So, nagka-ada encounter. So, waray may himang pulis kundi to defend themselves, nag-retaliate hira. Meaning, more or less, 12 heavily armed men kantikang Espinosa Drug Group. Ayon kay Inciso, 12 kalalakihan ang nakita ng mga pulis sa loob ng bahay ni Mayor Espinosa nang mangyari ang engkwentro. Umabot umano ng 30 minuto ang palitan ng putok. Na-recover ng mga otoridad sa crime scene ang 13 assorted long firearms, 4 caliber 45 pistol at rifle grenades. Sa ngayon ay patuloy pa ring inaalam ang pagkakakilanlan ng 6 na napatay na suspect habang tinutugis na rin ang 6 pang pinaniniwala ang kasamahan ng mga ito. Tuloy-tuloy, tungod nga waray pamanggod ini ka dadakophi ko 12 armed man ito nakita and then unumlaan na recover. So, tuloy-tuloy ang manhunt and then diri lagi hapon haira kundi parihas pati gihapon kan Kerwin nga waray pa yan na naton maisasaygi kun haing gud din iya nagtatago. Samantala, patuloy pa rin ang manhunt operation sa mga otoridad sa anak ni Mayor Espinosa na si Kerwin. Ang nakababatang Espinosa umano ang itinuturong pinakamalaking drug lord sa buong Eastern Visayas. 9 na beses ang naaristo si Kerwin, ang huli ay noong 2015 ngunit kalaunan ay nakalaya rin. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Samantala, bumalik sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. kasama ang kanyang abogado upang pumirma ng affidavit of undertaking. Mula sa Camp Crame, itong balita ni Leia Ilagan live. Leia, go ahead. Attorney Reg, nagputungo dito sa PNP Criminal Investigation and Detection Group itong si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. kasama ang kanyang abogado na si Attorney Romeo Esmero. Ayon
kay CIDG Director, Police Chief Superintendent Roel Ubusan, kusang pumirma ang alkalde sa kanyang pangako na tutulong na siya sa pamahalaan ng kampanya laban sa iligal na droga. Sinabi pa ni Ubusan na sinimula na rin nila ang investigasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng judicial affidavit sa alkalde kaugnay ng kanyang nalalaman sa operasyon ng iligal na droga sa kanyang lugar. Samantala, 13 high-powered firearms, rifle grenade at 4 na 45 pistol ang nakuha ng mga otoridad sa bahay ng mag-amang Espinosa sa isinagawang operasyon ng RPSB at ng local police diyan sa Leyte. Subalit base sa record ng Firearms and Explosive Office, sinabi ni PNP PIO Chief Police Senior Superintendent Jonardo Carlos na tanging isang shotgun, 2 Glock pistol na kinabibilangan ng 45 at caliber 40 lamang ang pagmamayari ng alkalde. Aniya, sa 3 baril, tanging ang shotgun lamang ang valid ang registration habang expired naman noon pang May 5 ang registration ng 9mm at caliber 40. Isa sa ilalim din mamaya sa drug test si Mayor Espinosa sa PNP Crime Laboratory pagkatapos naman ng isinasagawang investigasyon dito sa CIDG. Kahapon nga, Attorney Red, sumuko kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa si Mayor Espinosa matapos nga itong pangalanan ni President Rodrigo Duterte na protektor ng anak na umano'y drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Natakot umano ito sa kanyang kaligtasan dahil sa shoot on-site target na utos ni Digong para sa kanilang mag-ama. Matapos ngang sumuko ay nangako din naman itong si Mayor na tutulong sa kampanya ng pamahalaan laban sa ipinagbabawal na gamot at yan ay gagawin niya daw sa loob ng 2 buwan. Sa ngayon ay inihintay natin na lumabas itong si Mayor Espinosa dito sa CIDG kasama ang kanyang abogado para naman magtungo sa PNP Crime Laboratory. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Leia Ilaga. Nag-uulat ang live mula sa Camp Crame. Nais ng tuldukan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang talamak na bentahan ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Plano niya ngayon na alisin na sa Bilibid ang high-profile inmates at i-isolate ang mga ito. Ito ang balita ni Jun Surya. Pursigido si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na sugpuin ang transaksyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ito'y matapos niyang matuklasan na nakakapasok pa rin ang komunikasyon sa pamamagitan ng cellphone sa mga inmates sa sunod-sunod na raid ng PNP Special Action Force sa mga kubol ng mga big-time inmate. Kaya dito pumapasok yung aking request na magkaroon ng yung talagang jammer na talagang hindi maaaring ma-overcome ng mga boosters, ng mga cellphones, ng mga drug lord. Plano ngayon ng kagawaran na ilipat sa isolated na lugar ang 54 na high-profile inmates na nasa Building 14. Galing po kahapon yung ating incoming Bureau Director, si General Alex Balutan, at in-inspect niya yung Carvalho Island, yung ubang isla dyan na may building na yan na siguro i-rehabilitate lang, refurbish, na malapit dyan sa corridor. It could house hanggang 60 inmates. Ang Caballo Island, ang lugar kung saan na-quarantine noon ng Filipino peacekeepers na galing Africa kung saan mataas ang banta noon ng Ebola virus. Matatanda ang sinabi rin ni dating Bucor Director Dionisio Santiago na epektibo ang ginawa niyang pagpapatapon noon sa penal colony sa mga bigating drug lords. They were bribing me to bring them back to Bilibid. Binalibag ko yan. Kung hindi ko nag-resign, may malaria lahat yan. Most prominent, si Peter ko. Iba, hindi ko na matandaan. Peter ko. Dinala ako sa Mindor. Peter ko in Leyte. May comfort zone sila. The comfort zone is Bilibid. Ako yan, tatanggalin ko lahat sa Bilibid dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. So, nung isolate mo, yan ang bantayan mo, sila lang. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa 27 local government officials na umano'y sangkot sa illegal drug operations. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Bibigyan ng pagkakataon ng Malacanang ang 27 local government official na umano'y sangkot sa illegal drug operations na linisin ang kanilang mga pangalan.
Bagamat hindi pa pinapangalanan sa publiko ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga naturang lokal na opisyal, ayon sa Malacanang may nangyayaring pakikipag-ugnayan na sa mga ito. I'm not entirely sure how the president will go about it, but definitely the fact that it's been named simply means to say that the process has begun. In other words, they will be contacted, they will be addressed, and they should respond accordingly. Ayon pa kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, wala pa namang binibigay na deadline ng Pangulo sa mga nasabing opisyal upang lumantad at magpaliwanag. Wala naman timeline na nasabi, except that syempre pag na-address ka na, it is expected that you respond promptly. Sa ngayon, ipinauubaya na ng mga tagapagsalita ng palasyo ang gagawing hakbang ni Pangulong Duterte sa pagsasapubliko ng mga pangalan ng mga local executive. Gayunpaman, tiniyak na Malacanang na hindi ito magiging trial by publicity at dadaan pa rin sa proseso ng batas ang pag-iimbestiga sa naturang mga opisyal. If and when the ALG will respond in kind. In other words, an appropriate response from the ALG will be demanded. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nagbabala ang China na maaaring maharap sa kaso ang sinumang mahuhuling magsasagawa ng illegal hunting sa tinawag nilang Chinese Jurisdictional Seas. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Naglabas ng judicial interpretation ng Supreme People's Court of China o SPC na nagbibigay linaw sa jurisdiksyon sa teritoryong pandagat ng China. Ayon sa ulat ng ilang Chinese state-run media, nagbabala ang SPC na maaaring maharap sa criminal liability ang mga citizen nito o foreigners na mahuhuling magsasagawa ng illegal hunting o fishing at pumatay ng mga endangered wildlife sa mga tinatawag nitong Chinese Jurisdictional Seas. Bagamat hindi nilinaw sa mga ulat ang mga lugar na sinasabi na parte ng jurisdiction ng China, matatandang iginiit ng China na pagmamayari nito ang halos kabuuan ng South China Sea, kabilang ang ilang teritoryo na sakop ng Pilipinas. Ayon naman sa isang geopolitical analyst, maaring isang paraan lamang ng China ang naturang regulasyon upang mapagtakpan ang ruling ng Permanent Court of Arbitration o PCA na nagsasabing walang basihan ang 9-dash line claim nito sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Richard Heydarian, 2012 pa lamang gumagamit na ng batas at mga pulisiyang China upang mabigyang diin ang pag-angkin nito sa mga teritoryo sa South China Sea. Kaya naman ayon kay Heydarian, maaaring isang paraan ng China ang naturang regulasyon upang ipahayag na hindi nito tinatanggap ang desisyon ng PCA. Siniguro rin ng DFA na alam ng Pilipinas kung hanggang saan ang jurisdiksyon nito sakaling ipatupad na ng China ang bagong regulasyon. Siguro patuloy yung panawagan natin sa lahat ng mga parties na mag-exercise ng restraint at huwag magsagawa ng anumang hakbang na lalo magpapataas ng tensyon dito sa region natin. Isinusulong ng Pilipinas na magkaroon ng bilateral talks sa China bilang solusyon sa sigalot sa agawan ng teritoryo. Si dating Pangulong Fidel V. Ramos ang inatasang makipag-usap sa China. Ayon sa DFA, target na gawing prioridad sa pag-uusap ang kalayaan ng mga Pilipino na makapangisda sa Scarborough Shoal, na kasalukuyang okupado ng Chinese Coast Guard. Para sa atin, importante na makabalik ating mga mangingisda sa Scarborough Shoal dahil naapekto ang kanilang kabuhayan, ang kanilang livelihood. So isa ito sa mga priority issues na dapat nating take up in with China when we go into direct talks with China. Ayon sa ruling ng PCA, common fishing ground ang Scarborough Shoal. Ibig sabihin, maaring mangisda kahit sino sa naturang lugar. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue. Malaking hamon para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang pagpapatupad ng no contractualization policy dahil sa kakulangan ng inspektor sa mga kumpanya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Suportado ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang pagpapatupad ng no contractualization policy ng pamahalaan.
Subalit isa sa nakikita nilang hamon upang maipatupad ito ng tuluyan ay ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng inspektor na magbabantay at magmomonitor sa mga kumpanya at ahensya. Kasi pare-pareho naman tayo ng mga inspektor kulang. Ayon sa presidente ng ECOP na si Donald D., marami ring kumpanya, ahensya at mga manggagawa ang maapektuhan nito. Muli namang nagbabala si Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III sa mga kumpanyang hindi susunod sa patakaran. It will happen. You will close yung mga those who will continue to practice contractualization, they will be ordered close. Sinabi rin ni Secretary Bello na target ng Duterte administration na tapusin ang kontraktualisasyon sa bansa pagsapit ng taong 2017. Ayon sa kalihim, binigyan niya ng deadline hanggang sa katapusan ng Agosto ang mga regional director ng DOLE na mag-inspeksyon sa lahat ng tanggapan at establishmento sa bawat rehiyon. I have alerted all our regional directors and they are now instructed to conduct investigation inspection on all establishments within the region. And I'm giving them until the end of August to submit a report. Asahan na rin ng mga kumpanyang mapapatunayang hindi susunod sa tagubili ni Pangulong Duterte kaugnay ng no contractualization policy na maipasara at alisan ang permisong makapag-operate. Samantala, papaimbestigahan na rin ng Malacanang ang umiiral na endo system o casual workers sa mga ahensya ng pamahalaan. It will be looked into appropriately. It will be looked into. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Oras ng trabaho ng mga kongresista posibleng pahabain oras na masimula na ang panukalang charter change. Mga pamamaraan upang baguhin ang saligang batas, ipinaliwanag ni Retired Chief Justice Reynato Puno. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Nagbabala si bagong Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Mark Villar sa mga kontraktor na delayed ang pagtapos ng mga proyekto. Ito ang balita ni Victor Cosare. Matapos magbitiw bilang mambabatas, formal nang nanungkulan bilang bagong pinuno ng Department of Public Works and Highways si dating Las Piñas Congressman Mark Villar. Ayon kay Secretary Villar, ituturing na golden age of infrastructure ang Duterte administration at sa ngayon may mga nakalinya ng mga proyekto na gagawin ng ahensya. The Mindanao Logistics Network, that's one of them which we're looking at. Comprehensive, the Metro Manila Flood Project, the Mindanao Logistics Network. We have bridges in, we have more than 20 bypass roads in major cities. We can expect major improvements sa infrastructure ng ating bansa. Nagbabala naman ang kalihim sa mga contractor ng government projects na hindi tinatapos sa takdang panahon ang kanilang mga proyekto. So, magiging strict ng DPWH sa implementation at imo-monitor namin ang slippage factors ng mga contractors. Kung madedelay sila, kailangan nila i-explain. At kung sunod-sunod yung mga delays at problema, mabablocklist sila. Ayon sa kalihim, aggressive implementation ang magiging estratehiya sa pagsasagawa ng proyekto na nangangahulugang target nilang gawing 24/7 ang operasyon upang matapos agad ang mga trabaho. Samantala, isa sa ilalim naman sa performance audit ng kalihim ang mga tauhan ng ahensya upang hindi maimpluwensyahan ng politika ang pagtatalaga ng mga DPWH officials sa iba't ibang lugar sa bansa. Gagawa kami ng mga criteria, mga analytics at i-analyze namin yung performance ng mga employees based on yung bidding, based sa implementation ng project. Isa naman sa tututukan ng kalihim sa kagawaran ay ang pagsugpo sa korupsyon, batay na rin sa mandato ng Pangulo. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Manila. Nakahanda si Vice President Leni Robredo na sagutin ang protestang isinampa ni dating Senator Bongbong Marcos Jr. sa Supreme Court na tumatayong Presidential Electoral Tribunal. Ito ang balita ni Grace Casim.
Hindi pa natatanggap ng kampo ni Vice President Leni Robredo ang kopya ng kautusan ng Korte Suprema upang sagutin ang isinampang election protest laban sa kanya ni dating Senator Bongbong Marcos. Gayunpaman nakahanda siyang sagutin ito. Tiwala si Vice President Robredo na walang matibay na basihan ang election protest. As far as yung kung may substansya ba yung kaso, meron bang basehan, walang ka ba doon? Ang mas inaalala pa ng Vice President sa ngayon ay kung saan niya kukunin ang pambayad sa kanyang abogado na magtatanggol sa kanya. Kung may worry man nandun, magkano ba aabutin yung legal fees, saan ko ba yun kukunin, hindi naman yun pwedeng i-charge sa opisina, wala naman akong personal na pambayad. Susubukan niya niyang pakiusapan ang kanyang abogadong si Attorney Romulo Macalintal na kung maaari ay babaan ang sisingilin sa kanya sa kaso. Kasi yung kay Attorney Macalintal, parang carry over ito nung pag-volunteer niya nung canvassing. Yung canvassing kasi parang para sa bayan talaga. Wala pang pinag-uusapan na fees. Pero syempre ngayon iba to kasi full-blown na kaso. Ayon naman kay Attorney Romulo Macalintal, may bayad man o wala, handa siyang ipagtanggol ang botong ipinagkatiwala ng taong bayan kay VP Leni. Nais ni VP Robredo na maresolba na agad ang reklamong ito sa kanya ni Senator Marcos upang mapagtuunan niya ng pansin ang kanyang mga obligasyon bilang pangalawang Pangulo at pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUD-C. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nanindigan si JV Ejercito na walang basehan ang mosyong inihain sa Sandigan Bayan na humihiling na suspendin siya bilang senador. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Nagsumite na ng comment si Senator Joseph Victor Ejercito sa Sandigan Bayan para sa inihaing mosyon ng prosekusyon upang ipasuspindi siya bilang senador. Kaugnay ito ng kasong grave at illegal use of public funds ni Ejercito dahil sa munay paggamit ng Calamity Fund ng San Juan City upang ipambili ng mga armas noong mayor pa siya ng lungsod taong 2008. Paliwanag ng prosekusyon, dapat mapatawan ng preventive suspension ang senador dahil maaaring magamit ito ang kanyang posisyon upang maimpluwensyahan ang mga testigo at iba pang ebidensya sa kaso. Sinabi ng prosekusyon na naaayon sa Section 13 ng Republic Act 3019 na maaaring suspindihin ang sinumang opisyal na nasasangkot sa kaso ng katiwalian habang dinidinig pa ang kaso nito sa korte. Ayon naman sa senador, matagal na nakausap ng prosekusyon at ng kanyang mga abogado ang mga testigo kaya't wala ng dahilan upang impluwensyahan niya ito. Katwiran pa niya kung isususpindi siya ay matitigil ang pag-usad ng mga proyekto at pagbibigay ng serbisyo sa publiko na nasimulan na niya. Hinihiling din ng mga kapwa-akusado niyang sina Ranulfo Dacalos, Romualdo de los Santos at Lorenzo Catalan-Ching na kasalukuyang opisyal ng San Juan City na huwag din silang masuspindi dahil sa kanilang ginagampanan tungkulin sa lokal na pamahalaan. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Sa ibang balita, posibleng ma-extend ang working hours sa mga kongresista oras na masimulan ng proseso ng panukalang charter change. Ito ang balita ni Grace Casin. Mas madadagdagan at hahaba ang trabaho ng mga kongresista oras na simula na ang panukalang charter change sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Ito ang sinabi ng mga Deputy Speaker sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil batid nilang hindi biro ang kanilang gagampanan. Sa isinusulong na CONAS ni House Speaker Pantaleon Alvarez, mismo ang mga kongresista at senador ang magiging delegado. Ayon kay Deputy Speaker Fred Castro, posibleng magtrabaho sila mula umaga hanggang gabi upang hindi mapabayaan ang iba pa nilang prioridad. Sa gabi ang Constituent Assembly at sa umaga naman ang duties namin bilang lawmakers of the country. Ayon naman kay Deputy Speaker Miro Quimbo, maaaring i-extend ng House of Representatives ang kanilang oras lalo't Lunes hanggang Miyerkules lamang ang kanilang sesyon. Wala nang plenaryo ng Thursday and Friday, wala na rin halos committee hearing ng Thursday and Friday. So it's really just a matter of extending our hours at pakiusapan din natin yung ating mga distrito na kung po pwede ay mas mabawasan yung presensya ng ating mga representante dahil meron silang pangalawang papel na ginagampanan. Para naman kay Deputy Speaker Raneo Abu, malaki ang may tutulong ng panukalang pagbuo ng Constitutional Commission.
dahil sila na ang nagda-draft ng mga panukalang amendments habang tinatalakay ng Kongreso ang mga priority bills gaya ng panukalang pondo ng bansa. Pag kinonvert na ngayon, ang House of the Senate at House of Representatives bilang isang Constituent Assembly, mahahati na ngayon natin itong mga miyembro into different committees base doon sa articles na nakalagay doon sa ipinopropose na ginawa ng Constitutional Commission. Then, pwedeng pag-usapan ito pag-araw ng Huwebes at Sabato. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tinutugis na ng mga otoridad ang mga sospek sa pagpatay sa isang Indian national sa Pila, Laguna. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Patay sa pamamaril ang isang Indian national sa Pila, Laguna matapos pagbabarilin ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo kaninang alas 7 ng umaga. Nagtamo ng tama ng kalibre 45 na baril sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima na kinilalang si Sita Ram, 36 anyos, isang businessman at kilalang nagpapautang sa lugar. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinundan ng riding in tandem ang biktima sa bahagi ng Barangay Road sa Barangay Tubuan at saka pinagbabaril. Yung motive na robbery ay isinasantabi namin na dito kasi buo yung pera eh. So definitely baka sa trabaho nila kung anumang alitan ito. Nakuha sa crime scene ang mahigit 37,000 cash sa biktima at 2 pakete ng hinihinalang shabu. Patuloy ang investigasyon ng Pila Police sa krimen habang patuloy rin ang pagtugis sa mga suspect. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Patuloy naman ang pagtaas ng mga bilang ng mga sumusukong drug dependent sa iba't ibang lalawigan sa ilalim ng programang Oplan Tukhang ng Philippine National Police o PNP. Ito ang balita ni Janice Enhente. Sa Cebu, umabot na sa 1,467 na drug dependents ang voluntaryong sumuko sa Mandaue City Police Office sa nakalipas na buwan. 1,293 sa mga ito ay users habang 174 naman ang pushers. Plano na ng pamahalaan ng Mandaue City na isailalim ang mga ito sa skill training. Na mabigyan sila ng kaukulang skills and knowledge na magagamit nila pag sila ay ginamit natin sa trabaho. So, makikipag-ugnayan kami sa TISDA upang sa ganon, malaman namin kung ano yung skill na kailangan nila. Layunin nitong matulungan ang mga umaming gumagamit ng bawal na gamot na makapaghanap ng disenteng trabaho at tuluyang hindi na bumalik sa iligal na droga. Sa Bataan, binuksan na ang pangatlong bahay Pag-asa Reformation Center sa Camp Camacho, Balanga City. Ayon kay Bataan Provincial Director Benjamin Silo, sisikapin nilang magkaroon ng karagdagan pang rehabilitation center sa lalawigan. Noong nakarang buwan ay pinasinayaan ang pangalawang Reformation Center ni PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa sa Limay, Bataan. Reformation activities dito. So dire-diretso po ang pag-i-scout natin ng mga reformation centers or facilities para sa mga surrenderies natin. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 3,000 drug users at pushers ang kusang sumuko sa magkatuwang na operasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. At sa Davao, pinag-aaralan na ngayon ng Armed Forces of the Philippines Region 11 ang posibleng paglalagyan na kampo para sa rehabilitation center ng mga drug dependents. Ayon kay Major General Rafael Valencia, sa ngayon ay wala pa silang pasilidad para sa rehabilitasyon, ngunit handa silang magbigay ng lugar sa kanilang kampo. Kailangan pa natin i-construct yan, but we do not have the facilities right now. Especially the 10th ID is a new camp lang yan ang kampo namin. So we are still constructing even barracks for our troops. But we can allocate a space if there is a need to construct facilities for the rehabilitation. Sa nakalipas na isang buwan, umabot na sa 41,521 drug dependents ang sumuko sa rehiyon. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Ipinaliwanag ni retired Chief Justice Renato Puno ang 3 pamamaraang pinapayagan sa ilalim ng 1987 Constitution upang baguhin ang saligang batas. Mula sa Maynila, itong balita ni Roderick Mendoza live. Good evening, Roderick.
Magandang gabi, Attorney Reds. May tatlong paraan nga sa ilalim ng ating 1987 Constitution kung paano aamyendahan o babaguhin yung ating saligang batas. Ito yung Constitutional Convention o yung CONCON. Ang pangalawa yung Constituent Assembly o yung CONAS. At yung pangatlo ay yung People's Initiative. Sa Constitutional Convention o yung CONCON, binoboto yung mga ng taong bayan, yung mga kinatawan o delegado mula sa bawat rehiyon na magsasagawa ng pag-aaral o pagbabago doon sa ating saligang batas. Halimbawa nito, yung mga idinaos na CONCON upang balangkasin ang mga Constitution noong 1935 sa panahon ng Commonwealth at noong 1973 sa panahon naman ng batas militar. Constituent Assembly naman, yung tawag kapag pinagsasama yung Senado at yung mababang kapulungan ng Kongreso upang sila yung gumawa ng pagbabago sa ating saligang batas. Ito naman ngayon ang isinusulong ng Administrasyong Duterte. Sa ilalim naman ng People's Initiative, may inihahandang panukala ng mga pagbabago sa saligang batas at ito yung pinapipirmahan sa mga rehistradong botante, yung sa pamamagitan ng tinatawag na signature campaign. Alin man sa mga ito ang parang ginamit o gagamitin, lahat ng pagbabago sa ating saligang batas ay kailangan namang dumaan sa plebisito at ito ay upang mapagtibay ng mayorya ng mga botante ng ating bansa. Ayon kay retired Chief Justice Renato Puno, CONCON ang tradisyonal na ginagamit kapag malawakan yung gagawing pagbabago sa ating saligang batas. Narito yung kanyang pahayag. Pong Constituent Assembly at saka yung People's Initiative, ayan ginagamit lamang yan kung ang papalitan sa konstitusyon ay piecemeal o mga specific provisions lang. Yung CONCON naman, ginagamit yan pagka gusto nating i-revise yung ating konstitusyon. In other words, kung gusto nating maging malawakan ang pagbabago. Yun namang ipinapanukala ngayon na pagkakaroon ng Constitutional Commission ay hindi yan kasama dun sa mga inaaprobahang paraan upang baguhin yung ating saligang batas. Hindi component yan ng Constituent Assembly. Narito yung pahayag muli ni Chief Justice Puno. Tutulong lang yun para gumaang yung trabaho ng Constituent Assembly. Pero lahat ng gawain nun, lahat ng suggestion, lahat ng proposal nun ay recommendatory lang, non-binding. Attorney Reds, may pinagtatalunan ngayon yung kung CONCON ba o CONAS ang dapat gamitin sa panukalang pagbabago sa ating saligang batas. Bunsod nga nitong sinusulong na gawing federal system yung sistema ng pamahalaan ng ating bansa. Para sa minorya ng mababang kapulungan ng Kongreso, dapat idaan sa CONCON ang pagbabago sa konstitusyon. Tutol naman dito ang iba dahil tinatayang aabutin ng hanggang 8 bilyong piso ang gagastusin dito. Ayon naman kay Chief Justice Puno, hindi mahalaga yung magiging gastos kung konstitusyon yung babaguhin. Nais naman ni Pangulong Duterte at ng kanyang mga kaalyado na idaan na lamang sa CONAS ang pagbabago ng saligang batas. Bukod sa mas matipid ito, mas mabilis din yung magiging proseso dahil hindi na kailangang maghalal pa ng mga delegado. Ngunit may pangamba naman yung marami na hindi maiaalis ang pansariling interest ng ibang mamabatas, lalo na kapag pinag-usapan na ang pagbuwag sa mga political dynasty at yung party list. Narito muli yung pahayag ni Chief Justice Renato Puno. Yun lang ang sa akin na baka pagdating doon ay hindi na sila magiging impartial. At yan ang kinakailangan natin. Yung body that will re-examine, revise our constitution should be composed of people who are impartial. Ngunit alin man nga dun sa dalawa yung gamitin, yung CONCON man o CONAS, ang paalala ng dating punong maestrado, hindi dapat minamadali yung pagbabago ng saligang batas dahil posible hindi ito mawi sa maganda gaya nga ng kinahinatnan ng 1987 Constitution. Pakinggan natin muli ang pahayag ni retired Chief Justice Renato Puno.
So inapuran nila yung pagtapos niyang 87 Constitution. Kanya dahil sa pag-apura, bilis-bilis palaging ganun, ay maraming mga provision dyan na hindi natapos. Ang ginawa na lang nung Constitutional Commission, nilagay na lang nila as may be provided by law. Attorney Reds, mahigit 20 provision nga ng 1987 Constitution ang hindi tapos. Dahil pinagkatiwala na lamang ito sa Kongreso para magpasa ng batas patungkol sa mga provision yon. Halimbawa nito yung pagbabawal sa mga political dynasty at ang freedom of information na hanggang ngayon ay hindi pa rin naisa sa batas ng Kongreso makalipas ang halos 30 taon. Attorney Reds. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat ng live mula sa Maynila. Dalawang 2,445 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may panibago bang sama ng panahon na namamataan ang pag-asa? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Merong isang bagong low pressure area na nakita nga ang pag-asa sa may loob na ito ng Philippine Air Responsibility, sumulpot o umiral bigla doon sa may area ng Intertropical Convergence Zone na nakapektuhan sa Mindanao. Pero ayon sa pag-asa, maliit nga ang tsansa naman na ito'y lumakas bilang isang bagyo, pero makaka-apekto pa rin to sa ating bansa, Tony Reggie. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong pinakadistansya nitong low pressure area ay nasa 160 kilometers sa may silangan po yan ng Davao City at nakapaloob po ito doon sa tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Isabela sa Quezon City, maaari po pumalo sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Tuigaraw 35, Baguio po 16 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 30 degrees Celsius. Ang Visayas area bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang papahurin. May mga chance na magkakaroon din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City at Metro Cebu, maaari po pumalo sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. 33 sa may area naman po ng Tacloban City. Buong Mindanao po ay makulimlim na lagay na panahon at makakaranas po dyan na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan dahil sa combined effect po nitong tinatawag natin na low pressure area at intertropical convergence. So, makakaranas po dyan ng light to moderate rain. Sa Cagayan de Oro City, maaari po pumalo sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, hindi po sa ilang lugar sa Mindanao. Ang ating pong sunrise, 5:40 a.m. atin naman pong sunset, 6:24 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lamang. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, nakararanas pa rin ng below normal na dami ng ulan ang malaking bahagi ng bansa sa buwan ng Hulyo habang posible namang ma-develop ang La Nina phenomenon ngayong buwan. Nagbabalik si Ray Pelayo. Kulang pa rin ang naitalang dami ng ulan sa buwan ng Hulyo kung ikukumpara sa average o normal na nararanasan sa mga nagdaang taon. Ayon sa pag-asa,
Pinakakaunti ang naranasang ulan sa Southern Palawan at Southeastern part ng Mindanao. Nasa normal naman ang rainfall sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at lugar na dinaanan ng bagyong Butchoy. Maging ang temperatura ay mas mataas din ng kaunti kumpara sa normal. Ibig sabihin po, meron pa rin po talagang remnants nung lingering effect ng El Nino last July. Binabantayan naman ngayon ng Pag-asa ang posibilidad na mag-develop ang La Nina phenomenon mula ngayong buwan. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay nasa neutral condition pa rin ang dagat Pasipiko, subalit nasa 55 hanggang 66% pa rin ang tsansa na matuloy ang La Nina at oobserbahan nila kung magtutuloy-tuloy ito sa loob ng 6 na buwan. Kung sakali pong matuloy ang tinatawag nating weak La Nina, masasabi natin siyang maging full-blown La Nina November, December, January or January, February, March season. Ay naman sa National Water Resources Board, sa ngayon ay sapat pa naman ang imbak na tubig ng Angat Dam at walang bawas ang alokasyon para sa domestic use sa Metro Manila. Tinatayang nasa 8 hanggang 14 na bagyo pa ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang Disyembre. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA Film, ito ang balita ni Joan Nano, live. Joan, go ahead. Gabi sa Angela, magandang gabi sa lahat ng ating mga kasambahay para nga sa lahat ng ating mga commuter na maglalakbay sa mga oras na ito. Dahil nga nag-umpisa na ang rush hour period ay asahan na ang unti-unting pagbigat ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Sa mga babaybay po sa kahabaan ng EDSA, unahin natin itong southbound area simula Balintawak hanggang Muñoz ay makararanas na po ng unti-unting pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Moderate traffic rin ang nararanasan ngayon ng mga motorista sa may bahagi ng Quezon Avenue patungong Kamuning, Aurora Boulevard, Pitwason hanggang makarating dyan sa may Santolan. Bahagya na ring mabagal ang pag-usad ng mga sasakyan mula sa may White Plains, Connecticut, Ortigas Avenue hanggang dyan sa may bahagi ng Shaw Boulevard. Heavy traffic naman ang nararanasan ngayon dyan sa may Reliance, Boni Pioneer hanggang sa sila po ay makarating sa may Guadalupe. Moderate to heavy traffic rin ang sitwasyon sa mga oras na ito dyan sa may Estrella hanggang sumapit sa Magallanes. Sa mga motorista naman pong bumabaybay mula Malibay, Taft Avenue hanggang makarating ng Mall of Asia ay asahan na ang unti-unting pagbagal ng usad ng mga sasakyan. Sa EDSA northbound naman mula Pasay hanggang Ayala, Makati ay moderate traffic na rin ang nararanasan ngayon hanggang sa sila po ay umabot dyan sa may Shaw Boulevard at Mega Mall. Mula Mega Mall hanggang Nepa Q-Mart ay mabigat na rin ang daloy ng mga sasakyan. Magtutuloy-tuloy ang moderate to heavy traffic mula sa may Cubao area hanggang sa sila ay makarating dito sa may Quezon Avenue, subalit unti-unting luluwag ang trapiko sa may bahagi ng North Avenue hanggang Balintawak. Sa mga patungo naman po sa Quiapo area, ang kahabaan ng Espanya ay nakararanas ngayon ng moderate to heavy traffic, gayon din sa mga babiyahe patungong EDSA Quezon Avenue. Angela, muli nga nating ipinapaalala sa lahat ng mga motorista na ngayon po ay araw ng Miyerkules, ipinagbabawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 5 hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Yan muna ang ating traffic update. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Joan Nano, live na nagulat mula sa EDSA Film, Quezon City. Pinag-aaralan na ng Department of Labor and Employment ang paglalagay ng Workers Hotline para sa mga katanungan at reklamo ng mga overseas Filipino worker. Ito ang balita ni Mabel Razon. Batay sa datos ng United OFW at Migrante International Riyadh Chapter, umabot na sa mahigit 5,000 ang mga kababayan nating overseas workers ang may problema sa kanilang pinagtatrabahuhan. Bukod pa ito sa mga stranded na OFW sa Saudi Arabia sa kasalukuyan. Kaya't ikinatuwa nila ang panukala ni Labor Secretary Silvestre Bello III na magkakaroon ng OFW hotline na magiging bukas lalo na sa mga overseas Filipino worker. Abangan nyo by August 15, ilalabas namin yung hotline namin. Kasama dyan yung number ko. Para kung yung iba, kung halimbawa
nahiya kayo o nabibisit kayo doon sa mga nasa hotline, pwede nyo ako tawagan. Sabihin nyo, sir, nakakabisit yung tao mo doon. Kabilang sa mga kasong kanilang natatanggap ay mga undocumented o TNTs na nasa bahay kalinga, male shelters, mga individual household cases at mga pansamantalang nasa Sumaisi deportation sa Jeddah at Saudi Social Welfare Agency sa Riyadh na sa ngayon ay binibigyan nila ng payo sa kanilang mga kinakaharap na problema. Ang sinasabi namin is doon mo na magreklamo sa agency. Kasi minsan sa agency nasusolve na yung problema. Ngayon kung hindi makakatulong agency, sabihin yung pamilya niya sa Pilipinas na magreklamo sa POEA. Kailangan din makuha namin kung sino yung pinagreklamuhan niya sa POEA at sa contact number dahil kung hindi optional, dito na po kami papasok, tutulungan po namin mag-follow up. Ang pagkakaroon ng hotline number ay isang malaking karagdagang paraan upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga OFW saan mang dako ng mundo. Maybel Razon, UNTV News and Rescue, Dammam, Saudi Arabia. Hinarang at pinagnakawan ng mga residente sa isang lugar sa Venezuela ang isang delivery truck ng harina dahil sa nararanasang kagutom sa bansa. Samantala nilabag ng North Korea ang kautusan ng United Nations dahil sa panibagong provokasyon nito. Ito ang balita ni Marge Navarro. Sa North Korea, muling nagpakawala ng ballistic missile ang North Korea. Ito ang kauna-unahang pagsuway ng North Korea mula nang maglabas ng resolusyon ang United Nations Security Council na nagbabawal dito. Bumagsak ang umano'y Rodong medium-range missile sa karagatang sakop ng exclusive economic zone ng bansang Japan. 북한의 오늘 미사일 발사는 North Korea's missile launch today is a violation of the United Security Council resolutions, which prohibits a launch using any ballistic missile technology, and it is a grave provocation to the Korean Peninsula and the international community. We expect the North to immediately stop it and put more efforts into the people's livelihoods. Sa Colombia, sinira ng mga otoridad ang may 104 na drug processing laboratories na natagpuan sa Guaviare at Meta regions. 5 araw na isinagawa ang pagsira sa mga pagawaan ng droga. 3 drug suspects naman ang naaresto. Nakumpiska sa operasyon ng ilang materyales sa paggawa ng iligal na droga gaya ng cocaine paste, liquid at solid supplies at 38 kilo ng dinikdik na coca leaves. At sa Venezuela, isang amateur video ang lumabas kahapon kung saan ipinakikita kung paano pinagkaguluhan ng mga residente sa Puerto La Cruz ang isang truck ng harina. Kasalukuyang nakararanas ng kakulangan sa pagkain ang Venezuela, bunsod ng kinakaharap nitong krisis pang-ekonomiya. Papasok ang truck sa isang pamilihan nang bigla itong patigilin at akyatin ng mga nag-aagawang residente. Walang pulis sa lugar upang pigilan ang mga tao sa pagnanakaw. Marge Navarro, UNTV News and Rescue. Habang papalapit ang pagbubukas ng Rio Olympics 2016, patuloy naman ang paghihigpit sa seguridad sa Rio de Janeiro, partikular sa kalapit na favela o slum area sa venues ng Rio Olympic Games. Ito ang balita ni Chris Perez. Ang favelas o slum areas tulad ng Santa Marta, Pabausinho at Babilonia sa Rio de Janeiro ay kilalang lugar na baluarte ng mga gang ng droga na karaniwang pinagmumula ng mga krimen at karahasan. Sa ngayon ay tahimik ang mga grupong ito, subalit nananatiling nakaalerto ang mga otoridad sakaling manggulo ang mga notorious na gang sa mga favelas at mambiktima ng mga atleta at turista. Kaugnay nito, nauna nang naglunsad ng Police Pacification Project ang gobyerno ng Brazil upang mahikayat ang mga kabataan na sumali sa sport gaya ng judo sa halip na makisama sa mga gang. Ayon kay Lieutenant Tatiana Lima, komandante ng Upper Santa Marta, hindi lang pagbabantay ang kanilang ginagawa sa favela, kundi may proyekto din sila para sa mga kabataan. The UPP is helping the youth by this way, bringing preventive projects, so the UPP offers social projects in association with private and public companies, offering the youth opportunities such as job or education opportunity like technical courses, both offered by the police themselves, as well as by partners that come to offer such assistance for free for the community. The result is very positive. The youth gets excited from what
we offer, and they start to look for other technical courses to professionalize themselves in the field. Para a própria comunidade. Nakakatulong aniya ang proyekto upang mabawasan ang krimen at makontrol ang mga gang lalo na sa pagsasagawa ng 2016 Rio Olympic Games. Ayon sa mga otoridad, nananatiling kontrolado ang seguridad sa Rio de Janeiro. Chris Perez, UNTV News and Rescue, Rio de Janeiro, Brazil. Nagpasalamat sa serbisyong kasambahay ng UNCV ang isang OFW na tinulungang makauwi sa bansa matapos siyang makaranas ng panggigipit ng kanyang amo sa Saudi Arabia. Narito ang report ni Mirasol Abugadir. Tuwang-tuwa ang overseas Filipino worker na si Arturo Cabilin nang muling makita ang kanyang pamilya matapos ang mahigit kalahating taong pananatili sa Middle East. Si Mang Arturo ay nakaranas ng panggigipit ng kanyang employer sa Muhail, Saudi Arabia. Bukod sa walang gamit ang shop na kanyang pinagtatrabahuhan bilang auto electrician, wala rin siyang kasamang magtrabaho. Hindi rin tiyak ang sahod dahil nakadepende ito sa bilang ng darating na customer sa shop na taliwas naman sa 2,600 riyal na nakalagay sa kanyang pinirmahang kontrata. Ano bang nangyari sa inyo doon? Ba't binenta kayo? Opo, nung nandun po kasi ako, nung pagdating ko, yung amo ko pong dati, wala pong gandang employer ko po kasi, hindi pa po tapos masyado yung shop niya nung nandun ako, wala ang gamit. Hindi ka pinauwi, ibinenta ka nung amo mo, employer mo, binenta ka sa iba. Opo, Nag-file ng reklamo si Mang Arthur sa POEA Repatriation Unit noong May 25, 2016, ngunit hindi ito agad nabigyan ng aksyon. Kaya nagpa siyang lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay ang kanyang asawa upang matulungan siyang makauwi ng Pilipinas. Laking pasasalamat naman ito sa agarang tulong na ipinagkaloob ng programa. At least natulungan ka na, Arturo, na makauwi. Welcome back home. At sana ay maging maayos ka naman dito sa atin sa Pilipinas. Salamat sa pagkakataong makapagsilbi sa inyo. Mirasol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. Samantala, isa na namang kababayan nating 6 na taon nang may psoriasis ang tinulungang magpagamot ng serbisyong kasangbahay. Narito ang report ni June Soria. 1 hanggang 2 milyong Pilipino ang apektado ng sakit na psoriasis. Ito ay isang uri ng lifelong skin disorder na nagiging sanhi ng pagbubutlig-butlig, labis na pangangati at pamumula ng balat. Si Aling Leonie Ramos ay 6 na taon nang nagdurusa sa sakit na ito. Nakaranas siya ng pangungutya at pangahamak ng kapwa dahil sa itsura ng kanyang balat. Pag nakita nilang mapula yung kamay ko, kala nandidiri sila, nakala nakakahawa yung sakit ko. Siyempre, niyak na lang ako. Yan na lang ang ko. Talagang ganun. Walang sapat na kabuhayan si Aling Leonie upang makapagpakonsulta o makapagpagamot. Ngunit sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay, katuwang ang Rotary Club of Kamuning Central, natugunan ang kanyang matagal ng problema. Sumailalim si Aling Leonie sa phototherapy na latest treatment procedure sa psoriasis. Salamat po sa tulong ninyo. Salamat tayo sa Diyos nila. Salamat sa Diyos. Naandang po kayo. Papasalamat po ako sa serbisyong kasambahay sa programa po ni Kuya Daniel Rason. At nagpapasalamat po din ako sa Rotary Club International. Kay Aling Leonie, sana po ay matulungan tayo ng Diyos na tuluyan ng gumaling at mawala yung psoriasis ninyo. Magtutuloy-tuloy po yung inyong pagpapagamot sa tulong nito ating mga kasama sa Rotary Club Kamuning Central, ay yung mga Rotarians nating mga kasangga sa Serbisyong Kasangbahay. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Rich. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.